So, good day to each and everyone. Today, aalamin natin kung paano nagsimula ang kwento ng buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. So, my topic is all about Chapter 1, A Hero is Born, 1861. So, bago tayo magsimula kung sino at ano nga ba ang kwento ni Dr. Jose Rizal, ito mismo ang sinabi niya tungkol sa kanyang pagsilang. So, ito yung quote ni Rizal tungkol sa kanyang pagsilang. I was born in Calamba, Laguna on the 90th of June, 1861 between 11 and 12 o'clock at night, a few days before the full of the moon. So, sa madaling salita, ay pinanganak si Dr. Jose Rizal sa Calamba, Laguna noong June 19, 1861. Bandang alas 11 hanggang alas 12 ng gabi. Ilang araw bago mag full moon, kaya nung lumabas siya sa kanyang ina ay maliwanag ang paligid. So, sino nga ba si Dr. Jose Rizal? Si Dr. Jose Rizal ay tinatawag natin na the greatest hero of the Philippines. Isa siyang very intelligent at talented na tao. Marami siyang skills at kaalaman sa iba't ibang fields. Bukod sa pagiging manunulat at doktor, magaling siya sa anthropologist, botanist, negosyante, sanaysay, manunulat, nag-aaral ng insekto, kultura at lahi, magsasaka, nag-aaral ng kwentong bayan, heograpo, historiador, nagtatanim ng halaman, mapagbiro, dalubika, musikero, pintor, doktor, makata, pilosopo, psychologist, manunulat ng panlibak, iskutor, manlalaro, nag-aaral ng lipunan, taga-sukat ng lupa, manlalakbay at nag-aaral ng hayop. So, hindi lang siya basta matalino, pero isa rin siyang patriot at hero. Ginamit niya ang kanyang mga talents at abilities para makatulong sa kanyang kababayan, especially sa ating bansa. Pinakita rin niya na ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat at sa kanyang dedication at sacrifice para sa bayan. So, naging isa siya sa mga pinaka-importanteng bayani sa kasaysayan ng Pilipinas. So, in simple words, si Dr. Jose Rizal ay hindi lang siya isang matalino na tao, kundi isa siyang tunay na bayani. Kasi, ginamit niya ang kanyang kaalaman, talents, abilities para sa kanyang bansa at para sa atin kapwa Pilipino. So, okay, for this part is pag-usapan naman natin ang mga major works ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. So, the first one is the Noli Me Tangere, which means Touch Me Not. This novel is about the different problems and injustices na nararanasan ng mga Pilipino during the Spanish period. So, through this book, ipinakita ni Rizal ang mga maling gawain at problems sa society para mas mamulat ang mga Pilipino sa kanilang situation. So the second one is the El Filibusterismo or the reign of greed. So, ito naman ang sequel or kasunod ng novel na Noli Me Tangere. Mas serious and darker ang story nito, pero ipinapakita dito na dito ang effects at injustice, abuse, and corruption sa society. So, the third one is the Mi Ultimo Adios, which means my last farewell. So, itong Mi Ultimo Adios, ito yung last and famous poem na sinulat ni Dr. Jose Rizal bago siya mamatay. So, sa poem na to, ipinapakita niya na ang kanyang malalim na pagmamahal sa Pilipinas at ang willingness niya na isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang bansa at para sa ating kapwa Pilipino. So, tinawag itong last farewell or my last farewell dahil parang ito na ang kanyang huling mensahe at pamamaalam sa kanyang mga friends, family, at lalong-lalo na sa mga Pilipino. So, these are the other important writings of Dr. Jose Rizal. First is the Filipinas dentro de 100 años or the Philippines century hence. Dito, ibinahagi ni Rizal na ang kanyang thoughts about the future of the Philippines. He talked about kung ano ang possible na mangyari sa ating bansa after 100 years. He also hoped na magkaroon ng better future ang mga Filipino at maging free, independent ang ating country. So, the second one is sa mga kababayan taga Malolos or the women of Malolos. Ito ay isang letter ni
ni Rizal para sa mga kababaihan ng Malolos. Pinuri niya ang kanilang courage at love for education. Kasi si Rizal naniniwala na importanteng magkaroon ng education ang mga babae dahil malaki ang role nila sa pamilya at sa society. Kasi noong unang panahon, hindi pinaprioritize ng ang mga babae. Parang ina-underestimate nila kasi babae ka lang. Wala kang karapatan na 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 mag na mag-aral, wala kang karapatan na magtrabaho kasi isa ka lang na babae. So, ito naman yung mga sculpture works ni Dr. Rizal. So, the first one is the Sacred Heart of Jesus. Isa itong religious sculpture na ginawa ni Rizal noong bata pa siya. So, dito natin makikita ang kanyang talent sa sculpting at kanyang interest sa art and religion. Next naman is ang kanyang busts and statues. Si Rizal ay gumawa rin ng iba't ibang sculptures and statues. Ipinapakita nito na hindi lang siya magaling sa pagsusulat at pagiging isang bayani, kundi talented siya sa arts and sculpture. So next naman is ang pag-uusapan natin yung La Solidaridad articles ni Dr. Rizal. Ang La Solidaridad ay isang newspaper na inilathala sa Spain kung saan nagsusulat ang mga Filipino reformist tungkol sa mga problems at issues na nararanasan ng mga Pilipino during the Spanish period. So, through this article, ginamit ni Rizal ang kanyang mga talent sa pagsulat para maipahayag niya ang kanyang concerns tungkol sa bansa at para makatulong sa paghingi ng reforms at pagbabago para sa Pilipino. This slide talks about the world and the Philippines during the time when Jose Rizal was born in 1861. So, at that time, the Philippines was under Spanish rule. Ibig sabihin, mga Espanyol ang namamahala sa ating bansa. So, during this time, most Filipinos were already Christians and living a simple life. The slide also mentions General Jose Lemery, who was the Spanish Governor General of the Philippines that period. So this part is important because it helps us understand the historical situation of the Philippines when Jose Rizal was born. This background also help us understand the kind of society and environment that influenced Rizal as he grew up. So now let's talk about the political and social situation in other parts of the world during the time when Jose Rizal was born. So, while the Philippines was under Spanish rule, maraming countries din ang nakakaranas ng political conflicts, wars, and social problems. One example is China. So, during this time, China was experiencing pressure from Western countries. So, nagkakaroon sila ng conflicts with foreign at napilitan silang gumawa ng mga concessions or arguments para pabor sa kanila ang Western countries. So, bukod dito, China was experiencing also the Taiping or Taiping Rebellion, which was a major internal conflict. So, nagdulot ito ng malaking distractions at kaguluhan sa ilang bansa, ilang bahagi ng bansa. So, kikita natin na na during the time of Rizal's birth, hindi lang Philippines ang nakakaroon ng mga challenges. Like maraming bansa rin sa mundo ang dumadaan sa mga political struggles, wars, and social changes. So next, it talks about the Western powers and Japan during the 18s. So after gaining influence in China, Western countries also tried to increase influence in Japan. So in 1854, si American Commodore Matthew C. Perry ay pumunta sa Japan at naging daan ito para mabuksan ng Japan sa western world. However, hindi naging madali para sa mga Western powers na kontrolin ang Japan. So, the Japanese people showed courage and strong determination to protect their country. Kasi one reason for this was their Bushido spirit, which represents values and courage, discipline, loyalty, and honor. This shows that during Rizal's time, many countries was experiencing changes and struggles because of foreign influence and
imperialism. So the next one, it talks about the French involvement in Indochina during the time of Jose Rizal. So during this time, ang France, under sila kay Emperor Napoleon III ay nagpadala ng mga troops sa Indochina. Ang interesting part dito is may mga Filipino soldiers from Manila na tumulong din sa French forces. So, together they fought against the Amanist resistance in Vietnam. So, noong 1858, na-capture nila ang Saigon gamit ang combined Filipino and French forces. So, about 4 years, France was able to acquire, what do you call this, Conchi, China, na matatagpuan sa southern part ng Vietnam. So, makikita natin na during the time of Rizal, maraming countries ang involved sa mga wars, expansion, and colonization. So, pinapakita rin ito na ang Philippines ay may connection sa mga importanteng events na nangyayari sa ibang parts ng Asia. So, the next one is, it talks about the importance event happening in India, Burma, and Mexico around the time when Jose Rizal was born. So first, sa India, the British East India Company expanded its control over the country. So noong 1857, nagkaroon ng what do you call this, ng Jepoy mutiny, which was a major rebellion against British rule. So eventually, napigilan ng British ang rebellion, pero maraming buhay ang nawala. Next naman is the Burma. The British also fought several wars para ma-expand ang kanilang control over the country. So meanwhile, the Mexico, noong 1861, si Benito Juarez ay naging leader ng movement para may balik ang independence sa Mexico. He and his forces successfully entered Mexico City and restored Mexicans' independence. Si Maximilian of Austria, na naging emperor ng Mexico, ay later on na-execute. So, now let's talk about kung anong nangyari sa Russia at United States noong taong 1861. So, noong March 1861, naglabas ng utos si Tsar Alexander II ng Russia. Ipinagutos niya na ang pagpapalaya sa mga tinatawag na serfs. Serfs, ito yung mga tao noon na parang alipin. Nakatali sila sa lupang sila sa kanila, walang kalayaan at pag-aari ng may-ari ng lupa. Kaya malaking tulong or malaking bagay ito para sa kanila dahil naging malaya na sila. Pero sa sumunod na buwan, noong April, sumiklab naman ang civil war or digmaang sibil sa United States. Nagkaroon ng matinding issue. Una, tungkol sa pang-aalipin. Pangalawa, dahil sa gusto nilang estado na humiwalay o umalis sa bansang Amerika. Now, let's move to the situation in the continent of Europe at the time Rizal was born. So, in simple words, magulo at puno ng pagbabago ang Europe noon. Una is sa Germany. Pinag-isa ni Bismarck ang iba't ibang maliliit na estado para maging isang buong bansa, kahit ayaw o tutol ang Austria noon. In Italy, sina Cavour at Garibaldi ay nagtulungan para pagisahin ang kanilang kalayaan kahit napakalakas pa ng kapangyarihan ng Austria noon. So sa France, naman, unti-unti nang nasisira o gumuho ang pamumuno ni Napoleon III. Kasi puno ito ng problema, may gulo sa loob ng bansa at may gulo sa labas. Kaya hindi naging matatag ang kanilang gobyerno. Pero sa lahat ng malalaking bansa, England lang ang nananatiling payapa at umuunlad. Sa mahusay na pamumuno ni Queen Victoria, natalo nila ang Russia at tinatawag na Crimean War. So, nakakakuha sila ng mayamang kolonya sa silangan at lalong umunlad ang kanilang pakikipag-ugnayan
sa ibang bansa pati na rin sa kanilang panitikan at kultura. So now, let's move on to the next slide. So unlike England, which was growing strong and peaceful, Spain was struggling badly under Queen Isabella II, who ruled from 1833 to 1868. Ganun katagal. So, nawala na ang halos lahat ng mamamayang kolonya nila sa Amerika. So, only Cuba and Puerto Rico were left. Lalong humina at bumagsak ang bansa dahil sa matagal na gera, magulong away sa politics at nagkaroon at sa mga wrong decisions made by the Queen. So now, let's talk about the actual birth of our hero, Dr. Rosa Rizal. So, it happened near midnight on Wednesday, June 19, 1861, when the whole country was quiet and asleep. So, Jose Rizal was born in Calamba, Laguna. So, maliwanag ang paligid noong pinanganak siya dahil ilang araw na lang bago mag-full moon. Pero, hindi naging madali ang lahat because the delivery was difficult and his mother almost died. They considered her survival was born. Dahil bago siya ipinanganak, ay nangako si Nanay Teodora or yung nanay ni Dr. Rosa Rizal sa Birhen ng Antipolo na dadalhin niya ang bata doon bilang pasasalamat kung magiging successful or magiging ligtas silang dalawa pareho. Ayon mismo sa sinulat ni Dr. Rosa Rizal, kung hindi nangako ang kanyang ina na si Teodora sa Birhen ng Antipolo, baka nawala na siya noon pa lang habang pinapanganak si Dr. Rosa Rizal. So, on June 22, 1861, 3 days after he was born, the baby boy was baptized by Father Rufino Colantes at Catholic Church. So, ang kanyang ninong naman ay si Father Pedro Casañas. So, ipinangalan siya ng kanyang madasaling ina ng Jose bilang pagpupugay kay Saint Joseph. Kasi noong unang panahon, nakagawian talaga ng mga Catholic parents na ipangalan ng kanilang mga anak sa mga saints or santo. So, the full name of the baby boy who was destined to be the pambansang bayani and pinakadakilang henyo ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Binubuo ito ng pangalan galing sa kanyang ama at ina. Ang Mercado at Rizal ay galing sa side ng kanyang tatay, habang ang Alonso Rialonda naman ay galing sa side ng kanyang nanay. So, ang letrang E or Y sa gitna ay Spanish lang na ibig sabihin ay at. So now, let's talk about the family of Jose Rizal. So, si Rizal ay pangpito sa labing isang magkakapatid. So, ang kanyang magulang ay sina Francisco Mercado Rizal at Teodora Alonso Rialonda. Sila ay matuturing na huwarang magulang na Pilipino. Bakit? Kasi sila ay napaka-Diyos, educated, masipag, mapagmahal, pero mahigpit sa pagdidisiplina at may malasakit sa kapwa. Now, kilalanin naman natin ang ama ni Dr. Rosa Rizal na si Francisco Mercado Rizal. So, ipinanganak ang ama ni Dr. Rosa Rizal noong May 11, 1818 sa Binyan, Laguna at pumanaw sa edad na 80 years old. So, hindi lang ordinaryong magsasaka ang ama ni Dr. Rosa Rizal. Nakapag-aral ang ama niya nakapag-aral siya ng Latin at Philosophy sa College of San Jose sa Manila. So, nung namatay ang kanyang ina, namatay ang nanay ni Francisco Mercado Rizal, lumipat sila sa Calamba at naging tenant farmer o magsasaka sa lupang pag-aari ng mga Dominicano. So, doon naman ni Dr. Rosa Rizal ang kanyang pagfa-farming. So, ikinasal siya kay Teodora Alonso Rialonda noong June 28, 1848. Ayon mismo kay Dr. Rosa Rizal, ang tawag niya sa kanyang ama ay a model of fathers or huwarang ama. So, siya ay kilala bilang tahimik, seryoso at matipid na tao. Mas matangkad siya kumpara sa karaniwang Pilipino noon, malalapad ang balikat, kayumanggi at matangos ang ilong.